So, hello guys! So, nagkaroon pala ako ng nag-preterm labor ako kay Lara dati. Dahil yun sa, maraming komplikasyon. So, kailangan talaga kung ikaw buntis ka, tapos napanood mo ang video na to, tapusin mo hanggang dulo para aware ka. So, bilang isang buntis, kailangan po na mag-iingat, kailangang less ka sa stress, walang stress dapat kung pwede, kasi dito kasi ang hirap, nahihirapan ako dito, lalo na yung mga taong nakapaligid sa'yo kung hindi naman supportive. Ayan, so sobrang hirap talaga. So nung buntis pala ako, nagkaroon po ako ng yung vaginosis infection. So, may puti-puti po sa akin puwerta na Makate. Ayan, so nag-a-antibiotic po ako nun. Tapos, nung nag-antibiotic ako nun, yung aking feminine wash ay pinalitan din. Kasi yung lactacid. Tapos, hindi daw ako hiyang doon. So, kailangan ko magpalit. So, matagal yun bago napalitan. Kasi, bago pa kasi umano yung baby. Bago pa nagka-baby sa loob. Lumabas na yung puti-puti na yun. Or, yung hindi pa siya na-detect yung baby. Kasi, hindi matagal na-detect kasi sila. Para kasi, hindi po siya na-detect kaagad. Nag-pregnancy test ako ng 3 beses. Ayun. Negative ako hanggang sa nagpa-check up ako sa doktor. Sabi ko, Dok, naka-3 PT na ako, tapos negative po yung result. Tapos ang tagal na ng delayed na ako ng 19 days, ganun. So, wala pa rin hanggang sa umabot ako ng 22 days, hindi pa rin dumating yung aking monthly period. Tapos, sabi niya, sige, kuhanan kita ng dugo para blood na yung kinuha, serum, para sa para yun daw yung gagamitin para malaman kung buntis. Tapos, nung kinuha na yun, yung result ay negative pa rin. So, hindi ako buntis. So, tuwang-tuwa naman ako kasi hindi ako buntis. Pero, buntis ako. Hindi lang siya na-detect. Kaya nung sinabi ko kay Doc, nung nanganak na ako kay Lara, sabi ko, Doc, yung blood na kinuha mo sa akin para i-test kung buntis o hindi, ang result ay negative, pero buntis ako. Sabi niya, hindi daw tumataas sa akin, kaya hindi siya na-detect. Kasi yun na yung pinaka-accurate yung blood. Hindi lang na-detect yung baby. So, ngayon, bakit nga ba ako nag-preterm labor? So, stress na stress ako. Sobrang selan yung pagbubuntis ko. Tapos, sumasakit yung puso ko palagi. Mula umpisa hanggang nasa mga anak ako. Tapos, nung time na yon kasi, July 2, 2024. So, July 1 pa pala. July 1, 2024, nagkaroon ako ng spotting. Nag-spotting na ako. Tapos, naglaba pa ako noon. Kasi may nakababad na kasi ako. Alam mo yung hirap ako, pero kailangan kong gawin. Kasi wala akong inaasahan na iba. Ako lang talaga ang gagawa nun. Kaya, pagkatapos kong maglaba, so, may nakita na akong dugo. Sinabi ko doon kay ate, may dugo, ganito, ganyan. Sabi niya, parang normal lang yan pag malapit ka ng mga anak, yung dugo na makikita. Pero take note hindi normal yun. Kasi that time kasi, na ako noon, 35 weeks. Pero dun sa sa ultrasound ko, 37 weeks na ako, pa 38 weeks na. So, parang, iba-iba kasi yung result ng ultrasound nun kaya nakakalito din. Kaya, July 2 kasi, ko yon, follow-up check-up ko sa OSMAC, Hospital ng Makati. So, nag-antay pa ako kinabukasan. So, nag-napkin ako, pasot ako ng napkin para
magpa-check up doon. Tapos, ang tagal ko doon, ang tagal, nag-antay pa ako talaga kung kailan yung turn ko. Kasi maraming nakapila. Hanggang sa, may kinausap akong isang buntis din. Tapos nagkwento ako sa kanya. Sabi ko, nag-spotting ako. Ninudugo ako ngayon. Sabi ko, ngayon yung follow-up check-up ko, nakapila ako, gano'n. Buti na lang talaga. Sinabi ko yun sa kanya kasi siya yung nagsabi sa akin, ha, Gaga, bakit nakapila ka pa dito? Dapat nasa ER ka na. Tapos, ayun, sinabi ko doon sa sa front desk, yung nagbabantay doon sa front, sabi ko, dinudugo ako. Kaya ayun, nagmamadali na sila. Sabi niya, hindi ka na dapat pumunta dito sa taas, nagpa-ER ka na. Si Lara, ito yung nag-preterm labor ako kay Lara. Ayan. Napakakit ng love ko. So, sinakay na nila ako sa sa wheelchair. Nagalit pa yung isang doktor. Ano ka ba? Bakit hindi na nagsasabi? Dapat dumiretso ka doon. Pumila-pila ka pa dito. Sabi ko, akala ko kasi dok, normal lang kasi nga malapit na akong manganak. Sabi niya, di ba, sinabi naman sa inyo na kung may lumabas na tubig, na dugo, o kung ano-ano pang discharge na lumalabas dyan, kailangan magsabi kayo agad. Bumalik agad sa hospital. So, ayun, pagdating dun, chinek na nila yung baby sa loob. Tapos, yung dugo na yan pala ay nag-labor na ako. So, tawag doon preterm labor. Kasi nung pag-check, bakit po? So, nung pag-check kasi, hindi siya pasado. 35 weeks pa lang siya. Hindi siya pwede ilabas. So, ito yung time na binaba na nila ako. Naka-wheelchair na ako. So, ayun, tinurukan ako nila ng kasi pampamature ng lungs ni baby if ever lumabas na si Lara para pa-mature sa lungs ni baby. Mag-mature yung kanyang lungs. Kaso marami kasing komplikasyon yun. Pwede daw siya magkaroon ng pneumonia, tapos lalagyan pa ng tubo yung baby. Diba? Sobrang kawawa naman, marami ikakabit sa kanya. Liit-liit ng baby ha, tapos ang dami-dami ikakabit. Kaya mas okay pa rin talaga na sakto siya sa edad. Pinipigilan nila na lumabas, pero if ever daw lumabas, pinapamature yung lungs. Tapos pinapahiga lang ako. Shout out sa mga nurses and doctors na nag-alaga sa akin sa OSMAC. Ayun, nakahiga lang ako, tapos binibigyan ako ng bedpan para pag naiihi, doon lang ako iihi sa higaan. Bawal akong tumayo. So, sobrang thankful po. Pa ako, pray ako ng pray na sana hindi lalabas yung baby. Na sana maging okay yung lahat. Kasi delikado kasi yun eh. Sobrang delikado talaga. So, thank God naman, July 2 nandun ako, naka-admit ako. July 3, naka-admit pa rin ako. July 4, pinauwi na ako. Tapos, bed rest ako dito sa bahay. So, bumili ako ng Arinola para hindi na ako pupuntang CR kasi medyo malayo kasi yung CR namin. Tapos doon ako ihi. Tapos pagka time na medyo madami na yung ihi, saka na ako pupuntang CR para itapon yun. So, ganun kahirap. Kaya importante na mag-ingat. Kung may masakit, huwag kumilos. Ganun. Kung maaari, kung malapit ka sa pamilya mo, ayun, doon ka na lang para may suporta. Kasi ang hirap talaga. Mahirap yung, hindi lahat ng pagbubuntis maganda. Hindi lahat ng pagbubuntis madali lang. Kasi dito hirap na hirap talaga ako. Alam mo yung bawang, lahat ng amoy ng pabango, inaayawan ko. Tapos, lahat ng kulay, itim, blue, pula, ayoko ng ganun. Nasusuka ako. Gusto ko puti lang. Ganun. Hindi ko maintindihan. Parang ikakamatay ko yung pagbubuntis ko na yun.
Sobrang hirap. Ayoko ng downy. Naiinis ako sa mga tao dito. Galit ako sa kanila. Ayun, kasi nga gusto kong pumasok sa isang kwarto na naka-close lahat. Yung ako lang. Ganun, kaso hindi pwede. Gusto ko nang umuwi sa amin. Kaso hindi ko rin kaya mag-isa. Ayun, ganun yung nararanasan ko. Tapos pag nakaidli pa ako noon, alam mo yung pumupunta na akong sementeryo. Tapos biglang nagigising ako, mag-chat ako sa ate ko, sabi ko, pumunta akong sementeryo, ilang beses na, hindi ko alam kung saang sementeryo, ganun. Tapos lagi akong nananaginip na yung bangin, mahuhulog ako. Yung ate ko kasi dati, nakunan siya. Na-try niyang manganak ng hindi buhay yung baby. Tapos yung panaginip niya daw nun, nahulog yung baby. Ayun, nasa din siya, nasa bangin. Ayun, so, parang may siya, may something. Sabi niya, mag-pray ka. Kasi baka mapano ka, at saka yung baby. Ayun, pag-pray mo lang palagi. Ganun. Saka sobrang importante po nun na inumin yung ating antibiotic. If ever man, bibigyan ka ng antibiotic. Kasi nagkaroon kasi ako ng UTI. Hindi ko maintindihan bakit nagkaroon ng UTI. Pero pronto UTI daw kasi talaga pag buntis. So, naman ako noon, pala tubig. Inom ako ng tubig, sobrang daming tubig. Pero, nagka-UTI pa rin ako. Ayun. Tapos, yung aking yung gamot ko, nakailang antibiotic ako. So, yung UTI kasi, nagkukos din yun. Pag hindi siya naigamot, pupunta siya sa baby, kung makasurvive man si baby. Tapos, kung hindi rin yun maigamot, pwedeng magkukos yun ng miscarriage. Ayan, so, pwede tayong makunan. Kaya kailangan talagang treatment yun. Kailangan talaga uminom ng gamot. Saka, hindi po totoo yun na buntis ka, hindi ka pwedeng uminom ng kahit na Ayan, kung galing po yun sa OB nyo, kailangan nyo pong sundin, kailangan nyo inumin yun. Kasi para naman yun sa baby. Para sa inyong dalawa. Yan. So, kailangan mong uminom. Kasi magkukos yun, baka makunan pa. Ayan. Tapos yung, ko nun, yung feminine wash. Diba, lactacid. Pinalipat ako ng isang feminine wash, yung Gyne Pro. Yan. So, maganda na siya, yung Gyne Pro. Yun na yung ginamit ko. Tapos, nag-labor ako, may pinasok sila sa akin na hindi ko alam, para dun sa yung sa pangangati ng puwerta. Ayun, so gumaling naman ako noon. Tapos awa ng Diyos, 'di ba July 2 na admit ako. July 23 lumabas si Lara. So yun yung perfect time para ilabas siya. Sakto na siya sa edad. Kaya mature na yung kanyang lungs. So thank you Lord at safe kami ni baby. So, meron din akong gestational diabetes noon. So, ang dami kong komplikasyon. Tapos, minomonitor yung sugar. Lagi kong tinutusok yung aking mga daliri ng karayong para kumuha ng dugo. Ayun. So, mahirap. Mahirap yung sitwasyon. Saka yung pag may gestational diabetes, nagtanong ako kay Doc kung ano posibleng mangyari. Yun pala yung posible daw na mawala ng heartbeat si baby sa loob. Yan. Kaya sabi ko, baka naman pwedeng biyakin niya na ako habang, 'di ba, habang buhay pa yung baby. Pero kasi as much as possible, mas okay kasi na manganak daw ng normal kasi pag CS kasi major operation. Mahirap kung may matamaan. Pero thank you Lord at safe kami ni baby. Ayan. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. So, dedede muna ako. Uy! Ay, nilabas na yung dede.